sa Panginoon. Lord, ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Kaya naman, church, sing this song. Pwede mo bang gawin pa na itong awit na ito para sa ating Panginoon? Lord, sabi mo sa akin, Lord, kailangan kita. Every moment, every hour na buhay ko, kailangan kita. Come on, sing, church. Sing, let's worship God. Hallelujah.
Remember love, remember mercy, Christ before you, Christ behind you, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Yes, Father God, Lord, ikaw lang ang kailangan namin, Panginoon. Lord, wala kang katulad sa buhay namin, Panginoon. Lord, ikaw lang sapat na sa buhay na bawat isa. Lord, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, Lord, patuloy mo pa nga, Lord, yan iparamdam sa amin yung matindi mong presensya, yung matindi mong pagmamahal, Lord, yung matindi mong grace, Lord, yung matindi mong blessing, Lord, yung lain sa dahil sa sobrang tindi, Lord, is lagi namin tumaalala at lagi namin i-treasure to, Lord, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo katindi yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw lang kailangan namin, Lord God. Ikaw lang ang ninanais namin na makakamanasan, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Wala nang iba, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Lord God, sa pagmamahal at grasya mo, Panginoon. Biyaya mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw lang patuloy na humilos sa bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Panginoon, hindi ka ba tapos, Lord God. Kaya, Lord, ibig namin ibinabalik ang pahuri, ang pasasalamat at pagsampay sa dakila sa iyong matapos na pangalan. Amen. Amen. Good day, Living Rock family. Let us prepare our hearts and minds as we hear God's Word through our senior pastor, Dr. Ricky Cajong. Yon, blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Mabuti po ang Diyos
Amen. Type nyo nga, Amen. Gumabuti ang Diyos. So alam ko po, excited na po ang lahat sa word po ni Lord ngayong araw po na ito. So pinagpapatuloy po natin ating series for the month of September na ating po pinamagatang Relentless. Yan. So yan din po ang magiging theme anniversary natin. Ito pong word na relentless. Tandaan po natin, when we are relentless about something, we mean business. We're not stopping until we get what we want, and we are not taking no for an answer. People might try to steer us from our goal, but our eyes have only for the prize, and they're just going to have to get out of our way. At ang ating part 3 ay pinamagatan po natin the Relentless Church or Relentless Church. Matthew chapter 16 verse 18 to 19 o Matthew chapter 16 to 18, isang verse lamang po. Ang sabi po ay ganito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. So, are we excited this day? Tayo po ay sandaling manalangin. Lord, maraming po salamat. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso. Lord, patuloy naming maintindihan ano ba ang pagiging relentless, or we as a church, paano nga ba maging relentless? Maraming po salamat. Pangunahan niyo po kami sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Basahin po ulit natin ang ating pong verse today, Matthew 16 verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell or the gates of Hades will not overcome it. Kung titingnan po natin, ito pong church na binanggit po rito, ito pong pinaka-first occurrence niya dito po sa New Testament. Alright? At ang meaning po ng church sa Greek ay ecclesia. No? Ecclesia, na ibig sabihin po ay called out ones. At ito po ay ginamit. Okay? Ito pong terminology na ito, ecclesia, na 114 times, okay, sa New Testament. And 90 times po na paggagamit from 114 times na ito po ay nagre-refer to the local assembly or to the local church. But it's very different dito po sa Matthew chapter 16 verse 18. God is talking about, or Jesus is talking about the universal church. Okay? The universal church ni Lord. So yung kabuuan po ng church ng ating Panginoon, yun po ang tinutukoy dito as a universal church. So napaka-importante po ng simbahan. Okay? Can I hear amen? Or can you type amen? Napaka-importante po ng simbahan. At ang word po na church or ecclesia ay hindi bago. Kasi po sa kanilang panahon ay meron din po silang ecclesia. Okay? Or pagsasama-sama. For example po yung mga Greek. Okay? They have this assembly or Greek ecclesia kung saan nagtitipon-tipon po mga district officials. Pero kung titingnan natin na si Jesus in this passage is presenting a new idea about this what we call ecclesia, the called out ones. And Jesus is not building a local assembly. Kasi yun yung pagkakagamit sa kanila ng panahon na yun. But Jesus is presenting a different church or a different ecclesia. Okay, parang ganito. My church in contrast to their assembly or to their ecclesia. My ecclesia in contrast to their ecclesia. This is something new and something different. Umpisa pa lang, okay? Okay, nung itinayo po ang simbahan hanggang ngayon, for the past 2,000 years, kitang-kita po natin na gusto nang pahintuin ng simbahan. Okay? Pero ang tanong, why is the church is still standing? Bakit napakatibay ng simbahang ito o ng eklesiyang ito? Why is the church being still relentless? Okay? And we believe po, there's something behind this church. There's something behind this ecclesia. Anong meron sa church na kinabibilangan mo at kinabibilangan ko, kaya napakatatag at napakatibay na nito, at kailanman sa loob ng 2,000 years, hindi kaya itong igupo. Okay? Patumbahin itong simbahan na ito. So anong meron dito? At babalikan po natin, ito pong one verse natin, and I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell will not overcome it.
Okay, sa dami ba naman, no? Minsan kung titingnan natin to sa atin, sa dami ng gustong magpabagsak sa atin, sa dami ng gustong gawin sa atin ng kaaway, ang tanong, may kakayahan ka bang mag-survive or magpatuloy? Sa tindi ng pagsubok na pinagdadaanan mo, kaya mo pa bang maging relentless? Okay? Our question ay ganito po, are you relentless? Are you part of a relentless church? Kaya nga po sa verse 18, I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Okay? How can our church be relentless? Ito po ang tanong, how can our church be relentless? Our church will be relentless if, number one, if Jesus is your foundation. Ulitin ko po, our church will be relentless if Jesus is your foundation. Type po natin dyan, foundation. Verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church. So sa Matthew 16 verse 18, ang sabi po kung titingnan natin to sa King James Version, ito po ang translation, thou art Peter, na ibig sabihin po ay Petros or small stone, and upon this rock, okay, yung po yung tinatawag po na Petra, a large foundation rock, ang sabi po ng Lord, I will build my church. Yung name po ni Peter, ibig sabihin po nun ay Petros, small stone. Pero saan daw po itatayo ng Diyos ang kanyang eklesiya, ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan? Upon this rock or Petra, ibig sabihin it is a large and what we call a foundation rock. So rock is a stone used for foundation. Kaya napakaganda po, no? Jesus Christ is the living rock because Jesus is the rock. Jesus is our foundation. And you will be relentless if Jesus is your foundation. After all, no, sabi nga ng isang awit na kinakanta namin noon, Jesus, you are our firm foundation. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than that one already laid, which is Jesus Christ. Wala na raw pong ibang foundation, kundi yung nandoon na at walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. So ang tanong, what is the primary purpose of this foundation? What is the primary purpose of this foundation? Acts 4 verse 11, ang sabi, for Jesus is the one referred to in the scripture where it says, the stone that you builders rejected has now become the cornerstone. So si Jesus, siya po yung cornerstone. Si Jesus po ang foundation. Acts 4 verse 12, itutuloy natin from verse 11, ang sabi, and there is salvation in no one else, because God has given no other name under heaven by which we must be saved. It is only on our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our foundation. So ibig sabihin po nito, walang security, okay? Walang safety kapag sa tao lang ang iyong foundation. And the main purpose of this foundation is for security. Isaiah 28 verse 16, ang ganda po nito. Ang sabi, but the Master, God has something to say to this. Watch closely. Alright? Watch closely, I'm laying a foundation. Ayan na naman. Foundation in Zion, a solid granite foundation, squared and true. And this is the meaning of that stone, of that foundation. A trusting life won't topple. A trusting life won't topple. No, ibig sabihin, kapag ka inilagay mo ang buhay mo dito sa matinding bato na to, kailanman ay hindi maguguho. Ang buhay na nagtitiwala kay Jesus, kailanman ay hindi maguguho. Dapat nga KJ ka. Ibig sabihin, kay Jesus ka lang. Kung gusto mo maging relentless, kung gusto mong ang church mo maging relentless, dapat kay KJ ka lang o kay Jesus ka lang. Kasi pag sa tao, ang naging cornerstone mo, delikado tayo. Maging KJ tayo, maging KJ ka. Type mo nga dyan, KJ, kay Jesus. At sigurado ako, magiging relentless ka. Because our salvation is secured.
Ulitin ko our salvation is secured having Christ as our foundation. Huwag umasa sa tao, huwag umasa sa pag-ibig ng tao, kasi pag sa tao, guguho lang. Upon this rock, I will build my church. Okay? Pangalawa, na gusto ko pong pag-usapan po natin, or itukoy, our church will be relentless if, number 2, if Jesus is your builder. Our church will be relentless if Jesus is our builder. And if you want to build a skyscraper, okay, yung mga matataas na building, yun po yung skyscraper. Nagulat kayo, matataas na building. No? Ay, hindi po yung building, kundi building. If you want to build a skyscraper, don't forget the builder. Okay? Alam niyo, mahalaga po ang builder. Pwedeng simulan, pero pag hindi magaling ang builder, hindi matutuloy-tuloy yan. Malaki ang kinalaman ng builder sa pagtayo ng building, sa pagtayo ng buhay, sa pagtayo ng bahay. If Jesus is the builder, okay, ibig sabihin, matibay yan. Magiging relentless yan. Tandaan natin, Jesus is the builder and Jesus is the engineer. Both of our church and both of our lives. And a building that lasts depends so well not only on its foundation. That's our first point. Not only on its foundation, but also on its builder. Sino ba ang nagtatayo, okay, ng building na yan? Sino ba ang nagtatayo ng church? Alright? Yes, mahalaga ang foundation, pero mahalaga din ano yung itatayo mo sa foundation na yan. So, Jesus should be our foundation and Jesus should be our builder kung gusto natin maging relentless. Verse 18, I tell you that you are Peter, and on this rock, eto po yung word, I will build my church. Yung pong word na build na ginamit dyan sa Greek po ay oikodomeo. Oikodomeo. Ibig sabihin po, build, edify, embolden. Pwede mo type ng mabilis dyan. Builder. Okay? Type mo mabilis. Build. Okay? Ang sabi, ito raw po ay oikodomeo, na ibig sabihin, build, edify, and embolden. Ibig sabihin, it gives somebody courage para lumakas ang loob niya, para magpatuloy siya, para maging relentless siya. Meron kang matinding builder and wala nang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Okay? At ito yung paggagamit ng word na build, edify, embolden, magbigay sa atin ng lakas. Alright? Si Jesus ang nag-build at siya din ang magtitindig ng buhay mo at ng simbahang ito. Kaya pala kahit na anong gawin nilang pagyanig, hindi ka naguguho kasi foundation si Jesus. Ito pa maganda, tapos palaki ka ng palaki, pataas ka ng pataas, gaya ng ating simbahan, kasi relentless ka, kasi ang builder ay walang iba kundi si Jesus. Ang tanong, bakit umuusad ang church? Kasi nga, ang sabi ni Jesus, I will build my church. I am the builder of this church, of this ecclesia. Si Jesus ang susi para tumayo ang simbahang ito. Si Jesus ang susi para tumayo ka at tumindig ka. Kaya kung ang reason ng paglilingkod mo ay iba, gusto ko sabihin, bad news ka. Pag iba ang dahilan mo, kaya ka nagpapatuloy, ginagalingan ang buhay mo at sa ministry. Pag iba maliban kay Jesus, bad news yan. Bakit? Kasi hihinto ka rin at hindi ka magiging relentless. Lalo na kung sa tao lang, okay, ang reason ng paglilingkod mo, kung sa tao ka lang nakatingin, alright, yung tao lang, ang builder, babagsak yan. Alright, pag ang reason mo ay ibang tao lang, ang tanong, okay, sino ang rason ng pag-usad at pagpapatuloy mo? Tandaan mo, pag si crush lang, magkaka-crush ka din sa ending. Ulitin ko pag si crush lang, magka-crush ka din sa ending. Okay? Ito po malungkot. Yung iba, kinapos na nga sa height, huminto pa sa paglago. Okay? Ang iba naman, pagkatangkad-tangkad, pero sayang. Why? Kasi walang pagkangat sa buhay. Una, okay, ito yung napag-usapan natin last Sunday. Una, hindi pa mature. Pangalawa, hindi si Lord ang builder niya. Pag ang dahilan na ibang tao lamang, binabalaan kita.
Okay? Marami na akong nakita on fire. Okay? Talaga. On fire nung una. Kaya pala on fire kasi andun yung crush niya. Andyan yung girlfriend, yung jowa o boyfriend niya. Pero nung nawala na ang dahilan, nawala na din ang apoy. Kung personalidad lang at pera-pera lang ang rason mo, hindi si Jesus ang foundation. At malamang hindi rin si Lord ang builder mo, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka uusad at magiging relentless. Okay? Baka mangyayari sa'yo, 1 taon ka lang, hihinto ka na. O kaya, mapupunggok ka lang. Okay? Ang problema, baka maging ganyan na lang tayo habang buhay. Tandaan mo, si Jesus ang builder. Si Jesus ang magpapalakas because siya ang body builder. Siya nagpapalakas ng katawan or body ni Kristo o simbahan ni Kristo. Gusto kong sabihin, si Jesus ang kailangan mo. Siya ang primary reason at primary motivation kaya ka nagpapatuloy. Tandaan mo, walang pwedeng ipagpalit kay Jesus. Walang girlfriend or boyfriend or jowa na pwedeng ipagpalit kay Jesus. Walang datong o posisyon na pwedeng pagpalit kay Jesus. Pag hindi si Jesus ang builder mo, hindi aangat at magiging relentless ang buhay mo. Make sure that it is Jesus. Make sure that Jesus is your builder. Verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Una, you will be relentless if Jesus is your foundation. Pangalawa, if Jesus is your builder, you will be relentless. At pangatlo po, you will be relentless if Jesus is your owner. Verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Ulitin ko po, my church. Ang sabi ng Panginoon, my church in contrast, okay, into their assemblies, okay? Kasi nga noon, di ba, sa Greek, may mga Greek assemblies sila. So, tinutukoy ni Lord dito, my church. Ibahin mo yung church ko doon sa assemblies na ginagawa nyo or yung ecclesia nyo. So, ibig sabihin, this is a new assembly. Ecclesia means assembly of new believers. And this is crucial to the life of the believers. Itong ecclesia, itong church. Tandaan mo, ang hirap pag hindi ka naka-assemble. Because ecclesia is what we call assembly of God or assembled by God. Okay? And I want to share an illustration. Alright? Anong illustration to? Okay, may nakakita ka ba na ang bisikleta, okay, yung mga parts, okay? Yung parts ng bisikleta ay sobrang mahal. For example, gulong pa lang, no, nasa 80K, manibela, nasa 50K, okay? At may alam po ako na pag binuo po yun, okay, nasa 500K. Pero ito po ang tanong, gaano man kalaki or kamahal ang halaga ng bawat parts na yan, aanhin natin yung mga mamahaling parts kung hindi naman naka-assemble. Okay? May bike ka nga, pero hiwa-hiwalay parts, by parts lang. Pag hindi yan naka-assemble, ano ang halaga niyan? Tandaan mo, kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kagwapo, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa sikat, pag hindi ka sumama sa church, pag hindi ka sumama kay Jesus, hindi ka nag-assembly sa church at kay Jesus, walang silbi ang lahat. So makikita po natin, mahalaga, okay, ang assembly, mahalaga ang pag-church, mahalaga ang pagla-life group. Umassemble ka, okay, sumama ka, alright? And Jesus said, I will build my assembly, I will build my church. Okay? Tandaan natin, nagkakaroon ka ng halaga, nagkakaroon tayo ng lakas kapag tayo po ay nag-assemble or nagsasama-sama. Kaya please lang, don't isolate yourself. Pag nag-assemble ka, ibig sabihin, ina-acknowledge mo ng owner ng buhay mo at ang owner ng church ay si Jesus. Okay? Ang tanong, saan ka ba lagi naka-assemble? No, saan? Sa laklakan, inuman, bar dito, bar doon, no? Tambay sa kamaritesan natin, okay?
kung sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, doon ka naka-assemble, sisirain lang yan ang buhay mo. Kahit gaano ka kagaling na owner. Okay? Bawa, ikaw, owner ka ng isa pong business, owner ka ng ganito. Tandaan mo, isang virus lang, isang lindol lang, isang problema lang ang katapat mo. Guguho na yan. Tandaan, kapag hindi si Lord ang owner, bad news tayo. Okay? Ang tanong ko dito, no, sa mga nanonood ngayon, sino dito ang may business? Sino dito ang may work? Okay? Ang tanong, nagtatights ba yung business mo o work mo? Kasi ibig sabihin, pag nagtatights ka, ina-acknowledge mo na si Lord ang owner ng business mo. Pagka nagtatights ka, si Lord ang owner ng work mo. Okay? Minsan sinasabi natin, matalino ako, magaling. Saan ba galing? Yung katalinuhan mo at galing mo. Sino ba ang owner ng buhay mo? Di ba si Lord? So dapat alam mo. Okay? Yung word na tithes, ito ay pagbabalik kay Lord kasi siya ang owner niyan. At tandaan mo, pag si Lord ang owner ng business mo, ng work mo, at kahit na anong mangyari, hindi pababayaan yan ni Jesus kasi siya ang owner niyan. Tandaan mo, pag si Lord ang owner, hindi guguho yan. Magiging relentless ang business mo, ang work mo, okay? Paakyat ka ng paakyat, papromote ka ng papromote, okay? Can you type amen? Pero tandaan mo, malugi man yung business mo o mawala man ang work mo. Tandaan mo, pag si Lord ang owner niyan, may ipapalit si Lord dyan. Okay? Amen and amen. Tandaan mo, the owner has all the rights to what was built. Ito maganda, pag si Lord ang owner, He maintains and sustains it and He has the final say. Tandaan mo, Jesus will take care of you if He is your owner. Mag-i-exist ka till eternity kung si Lord ang owner ng buhay mo. So ano pong gagawin natin? May He find us faithful and relentless before He comes. Tandaan niyo po, 12 years na po tayo as a church, Living Rock Church. Ako po naniniwala, ang lahat sa atin dito ay pinapatibay ni Lord at patuloy pang pinapalakas ni Lord. We are Jesus Christ, the Living Rock Church. We are a relentless church, clothed with the relentless power of God, pursuing relentless passion to achieve relentless maturity until He appears. I-declare mo, we are relentless. Everything is working around me. Jesus
sa pagmamahal at paglilingkod. Father, thank you, Lord God, for being our foundation, for being the builder, and being the owner of this church. Lord, salamat po. Hindi dahil sa tao, hindi dahil sa galing ng mga pastors, mga leaders, o sistema, or proseso, but it's all about you. Lord, maraming pong salamat. Ikaw ang pinakapundasyon. Ikaw ang nagpapatayo at ikaw ang nagmamay-ari ng Jesus Christ the Living Rock Church. Maraming po salamat. Patuloy kang kumilos sa simbahang ito sa 12 taon at sa mga susunod pang maraming taon. Pagkat ikaw ang may-ari, walang makakapigil at patuloy na magiging relentless ang simbahang ito. Maraming po salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Happy anniversary po.